Hello everyone, magandang umaga po sa inyong lahat. Kung napansin po ninyo, ang dami kong hawak na mga papel-papel ngayon. Ito po ay mga laboratory test ko. Nag-start ako actually na magpa-laboratory ng edad sa 44, 45. That was year 2018, no? Kung napansin nyo, iba't ibang laboratory ang ating pinapacheck-upan. Oh my God. Iba't iba, no? May picture ko yan para makita ninyo na talagang ako talaga yan, no? Late 2020 actually nung na-diagnose or nakita na ko na tumaas yung aking blood sugar, no? So, yung aking blood sugar, kung napansin po ninyo is, kung nakita po ninyo dyan is, inabot ito ng 7.4. Ang normal kasi is 70 or 100 mg per deciliter. Sa akin naman ay sumabot ito ng 130 mg per deciliter. Or siguro nasa border na ako, diabetic na. Medyo na-trigger or natakot ako noon dahil nga naalala ko sabi ng mga doktor and even sabi ng mga friends ko na wag lang sana natin maranasan ng tatlong D. Una is diabetes, pangalawa is dialysis, pangatlo is death. Bakit? Kasi once na tumaas yung blood sugar mo, ibig sabihin na nagiging humihina na yung pancreas mo at ikaw ay syempre mag-undergo na ng mga medications at kapag ito ay lumala, sisirain niya pati yung mga organs mo, kasama na doon yung kidneys mo. At kapag nasira yung mga organs mo, especially yung kidneys mo, ikaw ay mag-undergo na ng dialysis. And kapag di na kaya ng kidney mo, di na kaya ng katawan mo, or masasait pati yung laman ng bulsa mo, wala ka ng ibang patutungan kundi mamamatay na. So, syempre, sino ba naman ang hindi matakot, no? Hindi natatakot sa tatlong D na yon, no? Dahil dito tinanggap pong reseta ng doktor na mag-take ako ng medications. So, actually, uminom ako ng 5 days lang. Nung gamot na para sa pampababa ng blood sugar. Nung dumating yung pinsan ko, kinumento niya sa akin kung paano mababa ang blood sugar niya. And at the same time, sabi niya, pampataasin daw ng libido kasi sobrang libog talaga ng pinsan ko na yon, no? So, sobrang mahilig tong pinsan ko. At alam niyo ba na nung time na medyo tumaas yung aking blood sugar, isa pa po sa na-notice ko ay parang sobrang lanta si Manoy at almost hindi siya tumatayo. Kailangan ko pa siyang pagsampal-sampalin, no? Bago siya magising o bago siya tumayo, no? Nalaman ko later na isa pala yun sa mga nagiging epekto kapag mataas yung blood sugar. Ngayon ito na, sabi ng pinsan ko, sabi niya, itong gagawin mo, sabi niya, kailangan mo lang ng 12 pieces ng siling na buyo, 2 piraso ng fertilized egg, or itlog ng manok, kalahating kutsarita ng asin, rock salt, or sea salt, hindi yung iodized salt, sabi niya. And actually nung ginawa ko po yun, mamaya ituturo ko sa inyo kung paano. Nung ginawa ko po yun, doon na nagsimulang nagbago ang buhay ko. Yes! And sabihin niyo, paano ko na siguro na bumaba nga? So, just to tell you lang po na bumili ako ng glucose meter sa Mercury Drugs at every morning, no, kinukuha ko yung FBS ko kasi and almost 3 months kong minumonitor ito bawat umaga. Sa gabi kasi ako minom ng sili at asin at itlog. At nag-reach ang blood sugar ko lagi ng between 80 to 100 milligrams per deciliter. Sobrang normal po siya. At nung nagpa-schedule nga ako ng laboratory test, nung May 2020, as expected, normal ang FBS ko at ang HbA1c ko. Ito siya. Nung May 12, 2020. Hindi nyo makita, no? Ay, picturean ko na lang tapos pakita ko sa inyo. Tapos nung bumalik ko sa doktor, sinabi niya na i-continue ko na lang pag-inom ng gamot na reseta niya. Then after 3 months ay balik na ako sa kanya. Actually hindi ko na tinitake yung reseta ng doktor sa akin. Ang ginagawa ko na lang po ay sinusunod ko lang, ginagawa ko lang almost every day itong pag-inom ng sili na may itlog, na may asin, no? Then, for almost 5 years na ngayon, natin hindi na akong minom ng mga synthetic na gamot para bumaba ang blood sugar ko. Yun ang naging sekreto, sili, asin at itlog. And yun nga sa latest na blood test ko noong February 2024 lang. 4.90 po yung aking FBS. Balik normal ang sugar at balik sigla si Manoy. Konting sagi lang, gusto ng manok na agad. So, yun. So, I'm very thankful kaya gusto ko i-share talaga ito sa inyo. Paano ang proseso na ginawa ko?
panoorin nyo na lang po sa video na papakita ko. So maraming salamat. See you there!